Alam mo ba na hindi lahat ng iyong pakikibaka ay sinadya upang ibagsak ka? Bagamat mahirap silang i-navigate, inayos sila ng Diyos para sa mas malaking layunin. Ang mga ito ay hindi lamang mga labanan, ngunit mga banal na setup. Maaaring itanong mo, kung mahal ako ng Diyos, bakit niya ako hinahayaan na dumaan dito? Ngunit makinig, ang kanyang pag-ibig ay eksakto kung bakit niya ito pinapayagan. Lahat ng ginagawa ng Ama ay dahil sa pag-ibig, at sa huli ay para sa iyong ikabubuti. Alam niya kung ano ang pinakamabuti para sa iyo. At sa ngayon, ang pakikibaka na ito ay hindi isang pagkakamali. Bahagi ito ng iyong paglaki. Ito ay humuhubog sa iyo. Kaya huwag malito. Hindi ka lang natitisod sa video na ito. Dinala ka ng Diyos dito dahil gusto niyang buksan ang iyong mga mata. Ngayon, ipinapakita niya sa iyo ang 5 senyales na ang kinakaharap mo ngayon ay hindi isang aksidente, ngunit isang banal na setup. Bago tayo pumasok sa mga palatandaang ito, kung hindi mo pa nagagawa, pindutin ang buton na mag-subscribe at manatili para sa higit pang nakakapagpasiglang mga video tulad nito. Walang gustong makipaglaban. Maaaring nangangarap ka ng maayos na mga kalsada, perpektong resulta, at mga panalo ng walang mga pag-urong. Pag-ibig man, karera, o negosyo, hinahangad ng mga tao ang pinakamataas na resulta ng walang alitan. Ngunit ang buhay ay hindi palaging gumagana ng ganoon. Tulad ng sinasabi nila, ang buhay ay hindi isang kama ng mga rosas. Kahit na kung saan ang mga liryo ay namumulaklak, ang mga tinik ay tumutubo. May mga araw na nag-click ang lahat. Sa ibang mga araw, parang walang ginagawa. Ngunit narito ang salita ng Diyos para sa iyo ngayon, ang ilan sa mga pakikibakang ito ay kanyang ginagawa. Ino-orchestrate niya sila upang matupad ang isang bagay na banal sa iyo. Kapag ikaw ay nasa mga panahong ito ng mga pakikibaka na isinaayos ng Diyos, dapat mong palaging ipaalala sa iyong sarili ang pag-ibig ng Diyos para sa iyo. Hindi niya ginagawang magkaroon ka ng mga karanasang iyon dahil galit siya sa iyo. Hindi ka niya pinahihirapan dahil malupit siya. Ginagawa niya ito dahil mahal ka niya upang iayon ang iyong buhay sa mas malaking plano niya. At makinig ka, alam niya kung gaano mo kakayanin. Hindi ka niya hahayaang malunod. Alam niya ang iyong lakas dahil ibinigay niya ito sa iyo. Ang aklat ng 1 Korinto 10:13 ay nagpapatunay, walang tuksong dumating sa inyo maliban sa karaniwan sa sangkatauhan. At ang Diyos ay tapat, hindi niya hahayaang tuksuhin kayo ng higit sa inyong makakaya. Ngunit kapag kayo'y tinukso, bibigyan din niya ng daan palabas upang inyong matiis. Hindi lamang hahayaan ng Diyos na magkaroon ka ng mga pakikibaka na lampas sa iyong kakayahan, ngunit inihanda din niya ang iyong plano sa paglabas. Habang nahihirapan ka, gumagawa na siya ng paraan at solusyon para sa iyo. Napakamapagmahal na Ama. Kaya't huwag mawalan ng loob sa iyong mga pakikibaka, dahil kahit nasa kanila, ang Diyos ay gumagawa pa rin upang gawin ang lahat ng bagay sa iyong pabor. Sa pagtatapos ng video na ito, makikita mo ang mga intensyon ng Diyos para sa ilan sa iyong mga pakikibaka at binago mo ang iyong pananaw tungkol sa mga ito. Ngayon, tuklasin natin ang 5 pangunahing palatandaan na nagpapahiwatig na ang iyong kasalukuyang pakikibaka ay isang banal na setup mula sa Diyos. Numero 1, ang pakikibaka ay nagpapatibay sa iyo at hindi nagwawasak sa iyo. Ang unang palatandaan na inaayos ng Diyos ang iyong kasalukuyang pakikibaka ay ito, pinalalakas ka nito sa halip na sirain ka. Kung ang iyong pinagdadaanan ay ang pagpapaunlad ng iyong pagkatao sa halip na bawasan ito, iyon ay ang kamay ng Diyos sa trabaho. Kapag naabot mo ang mga punto kung saan akala mo ay guguho at mabibigo ka dahil sa mga epekto ng mga pakikibaka, ngunit sa halip ay natagpuan mo ang iyong sarili na nagiging mas mabuti at lumalago mula dito, dapat mong malaman na ang Diyos ay nagplano para ito ay maging gayon. Idinisenyo ng Diyos ang mga ganitong uri ng pakikibaka upang bumuo ng ilang bagay sa iyo. Ginagamit niya ang mga ito upang mapadali ang paglago sa mga partikular na bahagi ng iyong buhay at ihanda ka para sa iyong susunod na yugto ng buhay. Malalaman mo na kahit na ang mga karanasang ito ay hindi ang gusto mo, ito ay kapaki-pakinabang pa rin sa iyo. Halimbawa,
Kung pinahihirapan ka ng Diyos sa isang aspeto ng iyong buhay, ngunit ang sitwasyong iyon ay nagtuturo sa iyo ng katatagan at pag-asa, ginagamit niya ang kahirapan na iyon upang bumuo ng mga katangiang iyon sa iyo. Maaari niyang gamitin ang isang panahon ng pagkaantala upang turuan ka ng pasensya at pagtitiwala sa Kanya, o isang sandali ng kakulangan upang turuan ka ng kasiyahan. Ano man ang alam ng Diyos na kulang sa iyong buhay, maaari niyang gamitin ang isang pakikibaka sa sitwasyon upang maitanim ito sa iyo. Kapag nakita mo itong gumaganap, dapat mong maunawaan na ang pakikibaka na ito ay hindi magpapabagsak sa iyo o masisira sa iyo. Sa halip, makakatulong ito sa iyong paglaki at pagbuo ng iyong pagkatao. Sa sandaling makilala mo ang pattern na ito, nagbabago ang lahat. Itigil mo na ang pagtingin sa iyong mga pakikibaka bilang mga kaaway at simulang tingnan ang mga ito bilang mga lugar ng pagsasanay. Huminto ang mga reklamo. Nawawala ang takot. Sa halip, sinimulan mong asahan kung ano ang nabubuo ng Diyos sa iyo sa pamamagitan ng karanasang ito. Ang aklat ng Santiago 1:2-4 ay nagsasabi, isipin niyong lubos na kagalakan, mga kapatid, sa tuwing kayo'y napapaharap sa iba't ibang uri ng pagsubok, sapagkat nalalaman niyo na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiyaga. Inaanyayahan tayo ng banal na kasulatang ito na magalak sa mga pagsubok, batid na nagbubunga ito ng espiritual na kapanahunan sa atin. Nangangahulugan ito ng pagsuko sa proseso ng Diyos. Kung tiyaga ang gustong buuin ng Diyos sa iyo, hayaan mong kumpletuhin niya ang kanyang gawain para lumabas ka ng ganap na mature at hindi kalahating lutong. Ang paglaban sa gawaing ito ay humahadlang lamang sa perpektong plano ng Diyos para sa iyong paglago. Magiging masama sa iyo kung dumaan ka sa mga sitwasyong iyon at hindi mo kinuha ang mga aral na inilaan para sa iyo. Ito ay isang pag-aaksaya ng pagkakataon at mga mapagkukunan na pinagsama-sama ng Diyos upang mapadali ang iyong paglago. Magdusa ka sana ng walang kabuluhan at hindi na maximize ang plano. Upang maiwasan ito, dapat kang manatiling alerto sa espiritual sa itinuturo sa iyo ng Diyos sa panahong ito. Kung siya ay bumubuo ng pasensya, huwag magmadali sa proseso. Kung pinalalakas niya ang iyong pananampalataya, huwag maghanap ng maagang pagtakas. Sa halip, magpasakop at sumuko sa Kanya. Hayaan siyang gawin ang Kanyang trabaho sa iyo. At makatitiyak ka na ito ay para sa isang mabuting layunin, para sa iyo na lumitaw bilang isang mas pinong tao pagkatapos ng mga pakikibaka, tulad ng ginawa ni Joseph. Nakaranas si Joseph ng mahabang taon ng mga hamon at pakikibaka. Ngunit bawat isa sa mga karanasang iyon ay nagpatala sa kanya at bumuo ng iba't ibang mga karakter sa kanya. Siya ay lumago sa lahat ng ito at lumitaw bilang isang pinong binata, handang humakbang sa agenda ng Diyos para sa kanyang buhay. Siya ay kinasusuklaman at ipinagkanulo ng kanyang mga kapatid, na ipinagbili siya sa ibang lupain bilang isang alipin. Masigasig siyang naglingkod sa bahay ni Potiphar, ngunit hindi makatarungang itinapon sa bilangguan. Sa bilangguan, nagpatuloy siya sa kanyang kasipagan, at ginamit siya ng Diyos upang bigyang kahulugan ang mga panaginip ng ilang tao, na nang maglaon ay naging daan para makilala niya ang hari ng Ehipto. Tingnan mo iyan, 13 taon ang pagkakanulo, pagkaalipin, at pagkakulong ang naging lugar ng pagsasanay ng Diyos. Ang bawat paghihirap ay nilagyan siya ng mahahalagang katangian, pagtitiyaga sa pamamagitan ng hindi makatarungang pagkakakulong, mga kasanayan sa pangangasiwa sa bahay ni Potiphar, karunungan sa pagpapaliwanag sa piitan, at kakayahan sa pamumuno para sa krisis ng Ehipto. Nang maglaon ay nakilala niya ang kanyang mga kapatid, sinabi niya sa kanila sa Genesis 50:20, nilalayon niyo akong saktan, ngunit nilayon ito ng Diyos para sa ikabubuti, upang maisakatuparan ang ginagawa ngayon, ang pagliligtas ng maraming buhay. Alam niyang dinanas siya ng Diyos sa lahat ng iyon para lumaki siya sa taong angkop sa tungkulin ng isang punong ministro. Ang tila mga trahedya ay mga banal na paghirang. Ang bawat pakikibaka ay nakaposisyon kay Joseph para sa kanyang kapalaran habang binubuo ang karakter na kailangan upang mapanatili ito. Ang iyong mga hamon ay may parehong layunin. Ang Diyos ay nagpapatibay sa iyo ng eksaktong mga katangiang kailangan para sa iyong kinabukasan.
Pangalawa, ang pakikibaka ay humahantong sa higit na pagpapanumbalik at pagpapala. Ang isang malinaw na tanda ng isang banal na pag-setup ay kapag ang iyong pakikibaka ay naging ang mismong bagay na naglalagay sa iyo para sa pagpapanumbalik at pagpapala. Isipin ang mga sandaling iyon na labis kang nababagabag at naisip na walang paraan. Ngunit binago ng Diyos ang salaysay at binaliktad ang sitwasyon. Hindi iyon swerte. Iyon ay isang kaso ng banal na pag-setup. Minsan maaaring gamitin ng Diyos ang iyong pakikibaka bilang kasangkapan para pagpalain ka. Iisipin mo na ikaw ay lumulubog ng malalim sa problema, hindi alam na ang Diyos ay nagtutulak sa iyo na umakyat sa mas mataas. Alam ng Diyos na nakakaalam ng lahat ang landas ng iyong buhay. Alam niya ang eksaktong landas na dapat tahakin ng iyong buhay, bawat panahon, bawat hakbang. Dahil naunawaan niya yon, laging nasa puso niya ang iyong pinakamabuting interes. Dapat mong paniwalaan ito kapag sinabi niya na hindi ka niya iiwan na napadpad. Kahit sa pinakamadilim na sandali ng pakikibaka, dapat mong malaman na siya ay nasa iyong panig. At dahil mahal ka niya, hindi ka niya pababayaan sa pakikibaka. Kahit sa pinakamadilim na lambak, siya ay gumagawa upang ibalik ang nawala at paramihin ito. Maaari ring iparanas sa iyo ng Diyos ang mga paghihirap na ito upang maunawaan kung ano ang tunay na kahulugan ng mapanumbalik at pahalagahan siya. Walang maihahambing sa karanasang kaalaman. Palaging papalitan nito ang kaalaman sa ulo. Mas malamang na mauunawaan mo ang isang konsepto kapag ikaw mismo ang nakaranas nito. Maaari mong sabihin sa mga tao na nakapunta ka na doon at nakita mo mismo ang mga bagay. Maaari mong hikayatin sila sa iyong mga aralin sa buhay. Minsan pinahihintulutan ng Diyos ang kakulangan, kaya pinahahalagahan natin ang kasaganaan pagdating nito. Kapag gusto ka ng Diyos na pagpalain sa mga tiyak na oras sa iyong buhay, dadalhin ka niya sa pinakamababang punto para ma-appreciate mo kapag pinanumbalik ka niya at dinala ka sa susunod na dakilang taas. Ang isang mag-aaral na nahihirapan sa akademya ay higit na pahalagahan ang kanyang tagumpay pagdating nila. Ang isang magsasaka na nagpagal sa buong taon na walang maipakitang saganang ani para dito ay hinding-hindi makakalimutan ang taon na ang kanyang mga pananim ay namumulaklak sa maraming tiklop. Kaya maaaring ito ang dahilan ng iyong kasalukuyang pakikibaka. Maaaring inihahanda ka ng Diyos upang lubos na pahalagahan ang tagumpay sa hinaharap. Gayon din, ang Diyos ay nakikitungo sa kanyang mga anak sa iba't ibang paraan. Siya ang nagpapasya kung anong mga hakbang ang gagamitin sa bawat individual batay sa ating mga katangian at kung minsan sa ating mga layunin. Maaaring pagpalain niya ang iyong kapwa ng sagana nang walang mga paghihirap at pahihirapan ka bago mo matanggap ang sayo. Hindi ito nangangahulugan na mas mababa ang pagmamahal niya sa iyo. Nangangahulugan lamang ito na hinuhubog ka niya para sa isang bagay na mas malaki. Higit pa rito, isang bagay ang tiyak, pagpalain ka niya sa bandang huli. Hindi ka niya pababayaan na mamatay sa pakikibaka na yon. May plano siyang ibalik ka. Tingnan natin ang kwento ni Haring Hezekias. Siya ay napakasakit, halos hanggang sa punto ng kamatayan. Maaaring ito ay isang mahirap na panahon na nakikipagpunyagi sa kanyang kalusugan, ngunit ito ay isang kasangkapan sa mga kamay ng Diyos, at ipinadala niya si Propeta Isaias upang ibigay sa kanya ang balita ng kanyang kamatayan. Naiisip mo ba kung ano ang naramdaman niya noong mga oras na iyon? Ang isang death decree ay hindi isang bagay na dapat ipagsaya. Kaya siguro naabala siya. Ngunit lumingon siya sa dingding at nanalangin at sinagot ng Diyos. Hindi lamang niya naibalik ang kanyang kalusugan, ngunit nagdagdag ng 15 taon sa kanyang buhay. Ang kanyang mga sandali ng pakikibaka sa karamdaman ay nagresulta sa pagpapanumbalik. Gayon din, sa aklat ng 1 Samuel 30, nakipaglaban si David at ang kanyang mga tauhan. Lumabas sila sa digmaan, ngunit bago bumalik, nilusob ng mga Amalekita ang Ziklag. Kinuha nila ang lahat ng kanilang mga ari-arian, mga asawa, at mga anak at sinunog ang lungsod. Nang makita nila ito, nalungkot sila at nasiraan ng loob. Umiyak sila hanggang sa wala na silang lakas para magpatuloy.
Ngunit nang tumayo si David, tinanong niya ang Diyos kung dapat niyang habulin ang mga kaaway. Pinagtibay ng Diyos na dapat siyang umalis at bawiin niya ang nawala. At iyon nga ang nangyari. Hinabol ni David at ng ilan sa kanyang mga tauhan ang mga Amalekita, na naabutan sila. Nabawi nila ang lahat ng nawala sa kanila at bumalik pa na may dalang pandarambong. Ang kanilang mga pakikibaka at kalungkutan ay nagbunga ng pagpapanumbalik. Ang kwento ni Job ay isa rin sa pagpapanumbalik pagkatapos ng mga pakikibaka. Mula sa pagiging mayaman tungo sa pagiging mahirap. Siya rin ay may malubhang karamdaman. Nawala ang lahat ng kanyang kayamanan sa isang araw. Mula sa mga alagang hayop hanggang sa mga sakahan at ari-arian, lahat ay nawala. Para bang hindi sapat iyon, nawalan siya ng mga anak noong araw ding iyon. Ito ay isang malaking paghihirap para sa kanya. Ngunit nauwi ito sa papuri. Matapos ang lahat ng paghihirap na ito na kanyang dinanas, ibinalik siya ng Diyos. Ibinalik pa niya ito sa mas magandang lugar kaysa dati. Sinasabi sa Job 42, 1:0 at 12, pagkatapos na manalangin si Job para sa kanyang mga kaibigan, ibinalik ng Panginoon ang kanyang kayamanan at binigyan siya ng 2 beses kaysa sa dati. Pinagpala ng Panginoon ang huling bahagi ng buhay ni Job kaysa sa unang bahagi. Siya ay nagkaroon ng 14,000 tupa, 6,000 kamelyo, 1,000 pamatok ng mga baka, at 1,000 asno. Gayon din, nang pipiliin ng Diyos si Saul bilang unang hari ng Israel, isinaayos niya ang isang sandali ng pakikibaka sa bahay ng kanyang ama, nawala ang mga asno ng kanyang ama, at pinapunta siya kasama ng isang alipin upang hanapin sila. Hinanap nila kung saan-saan ang asno, ngunit hindi nila ito makita. Nang makita ni Saul na malayo na sila sa kanilang tahanan, hiniling niya na bumalik sila. Ngunit sinabi ng tagapaglingkod na kilala niya ang isang propeta sa Israel na nagsasalita ng tumpak at maaaring sabihin sa kanila kung saan makikita ang mga hayop na hinahanap nila. Ganyan nakipagkita si Saul kay Samuel. At ginawa ito ng Diyos upang siya ay itinalaga bilang hari ng Israel. Ang hindi kanais-nais na karanasan ng ama ni Saul sa pagkawala ng kanyang mga alagang hayop ay isinaayos ng Diyos bilang isang banal na setup para kay Saul na makipagkita kay Propeta Samuel upang ang kanyang plano ay maisakatuparan. Isa ito sa mga espesyalidad ng Diyos. Ibinabalik ka niya sa maraming paraan. Hindi niya iniiwan ang iyong buhay tulad ng dati bago siya nakialam. Ginagawa niya itong mas mahusay kaysa noon. Ibabalik niya sa iyo ang lahat ng nawala sa iyo sa oras ng pakikibaka. Ang iyong pakikibaka ay hindi ang iyong katapusan. Ito ay isang setup. Kaya, kung ikaw ay nasa isang panahon kung saan tila walang kahulugan, maghintay. Hindi ka nakakalimutan ng Diyos. Inihahanda ka niya para sa isang pagpapanumbalik ng napakalalim na babalikan mo at sasabihing, sulit ang paghihintay. Pangatlo, patuloy kang inaabot ng Diyos kahit sa iyong mga paghihirap. Ang isa pang palatandaan na ang iyong pakikibaka ay isang banal na setup ay ang Diyos ay patuloy na umaabot sa iyo sa gitna ng mga pakikibaka. Patuloy mong makikita ang kanyang mga tatak ng kamay sa lahat ng bagay, kahit na mga hindi kasiyasyang karanasan. At malalaman mong kasama mo pa rin siya sa lahat ng ito, at hindi ka niya iniwan na mag-navigate dito. Maaaring makipag-ugnayan sa iyo ang Diyos sa iba't ibang paraan. Maaari kang makatanggap ng hindi inaasahang probisyon na tumutugon sa isang pangangailangan na mayroon ka. Magagawa ka niyang mag-cruise ang landas sa isang taong magiging tagapagdala at haligi para sa iyo sa panahong iyon. Maaari niyang buksan ang ilang mga pintuan ng pag-access at payagan kang pumasok sa mga ito. Maaari siyang lumihis at iligtas ka kapag muntik ka ng mahulog sa panganib. Maaari kang makaranas ng near-miss na sitwasyon kung saan masasabi mong walang pag-aalinlangan na iniingatan ka ng Diyos. Ang lahat ng ito ay mga paraan na inaabot ng Diyos sa iyo upang ipaalam sa iyo na hindi ka niya pinabayaan sa iyong mga pakikibaka. Ang isa pang malalim na paraan upang maabot ka niya ay sa pamamagitan ng pagpapadala sa iyo ng mga napapanahong salita tulad ng mensaheng naririnig mo ngayon.
Maaari niyang ipadala ang kanyang mga salita upang aliwin at hikayatin ka kapag malapit ka ng sumuko. Ito ay dapat na isa sa mga pinaka-nakakapanatag na kilos na matatanggap ng sinuman mula sa Diyos sa panahon ng mga hamon. Kung ikaw ay nasa isang pag-aayos at pinadalhan ka ng Diyos ng isang napapanahong salita, ito man ay isang tagubilin o isang salita ng kaaliwan, tinitiyak nito sa iyo na hindi ka nag-iisa. Hinihikayat ka nitong huwag mawalan ng pag-asa at magtapon ng tuwalya. Maaaring kasing simple ng isang siko sa iyong puso na maging mahinahon at maniwala sa Kanya, o kasing laki ng pagdidirekta sa isang partikular na talata sa Biblia. Maaaring ito ay isang tagubilin na gumugol ng oras kasama niya sa pagsamba o isang pag-ingat na huwag gumawa ng isang bagay sa isang partikular na oras. Ano man ito, ang pakikinig sa napapanahong mga salita mula sa Diyos sa isang sandali ng pakikibaka ay nagpapahiwatig ng kanyang pakikilahok at presensya sa iyo. Ang hindi pakikinig mula sa Diyos kapag dumadaan sa isang mahirap na yugto ay maaaring maging mas mahirap kaysa sa mismong yugto. Kapag inabot ng Diyos ang mga sandaling ito ng kahirapan, pinatitibay nito ang iyong koneksyon sa Kanya. Ipinapakita nito na kahit na ang iyong mga problema ay hindi maaaring masira ang iyong ugnayan. Ito lamang ang nakakaaliw. Ang pagdaan sa mga unos ay magiging mas madali kung ang iyong koneksyon sa Diyos ay ligtas at matatag. Ang naging dahilan ng pagpapatakbo ng ministeryo ni Jesucristo sa lupa ng maayos ay ang kanyang koneksyon sa Ama. Nanatili siyang konektado sa Diyos at ginawa ang lahat ayon sa naisin ng Ama. Sinabi niya sa mga tao sa Juan 8:29, ang nagsugo sa akin ay kasama ko. Hindi niya ako pinabayaang mag-isa sapagkat lagi kong ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Nakatanggap siya ng napapanahong tulong at suporta mula sa Kanya dahil dito at natupad ang Kanyang layunin dito sa lupa. Kahit na nagdurusa siya sa krus, nanatili siya sa panawagan dahil kasama niya ang Ama, tinutulungan siya sa lahat ng ito. Nasiyahan din si Elias sa pakikialam ng Diyos sa panahon ng kanyang pakikibaka. Panahon ng tagtuyot at isang malaimpyernong karanasan para sa kanya kung hindi kasama ang Diyos. Inalagaan siya ng Diyos at ginawan siya ng mga probisyon para sa kanya. Nagsimula siya sa pamamagitan ng paggamit ng isang uwak upang pakainin siya bago ibigay ang balo ni Zarephath upang magsilbi sa kanya hanggang sa matapos ang tagtuyot. Si Elias ay pinaglaanan ng Diyos at tiniyak nito sa kanya na hindi siya pinabayaan. Hindi ka rin naman pinabayaan. Sa kasalukuyang pakikibaka na ito, ipapadala sa iyo ng Diyos ang kailangan mo upang tiyakin sa iyo ang kanyang presensya at pakikilahok sa iyo. Huwag matakot o mabalisa. Aabot siya sa iyo at maaaliw ka. Bilang 4, ang pakikibaka ay naglalapit sa iyo sa Diyos. Isa sa mga pinakamalinaw na palatandaan na ang iyong pakikibaka ay itinakda ng Diyos, pinalalalim nito ang iyong relasyon sa Diyos. Binigyan ng Diyos ng puwang ang karanasang iyon para sa layuning ito. Gusto niyang gamitin ito para mapalapit ka sa Kanya. Nais niyang gamitin ito upang ibigay ang iyong relasyon sa Kanya. Ang mga sandali ng kahirapan ay ginagawa tayong higit na umaasa sa Diyos, at ang sakit ay nagpapalalim sa ating matalik na kaugnayan sa Kanya. Habang nararanasan ang mga hamong ito, mas hinahanap natin siya at nagiging mas malapit sa Kanya. Sinasabi sa awit 34:18, ang Panginoon ay malapit sa mga bagbag na puso at inililigtas ang mga nasisiraan ng loob. Tulad ng lahat ng ginagawa niya, may dahilan ang pakikibaka na pinahihintulutan niyang pagdaanan mo. Marahil ay nakita kanyang lumalayo sa kanya nitong mga nakaraang panahon. Marahil ay pinahintulutan mo ang mga alalahanin ng mundong ito na ilayo ka sa kanyang presensya. Kung ito ang kaso, ang iyong nagsiselos na ama na laging nagnanais ng iyong atensyon ay maaaring mag-organisa ng mga kaganapan na magbabalik sa iyo sa kanya. Ang mga pangyayaring iyon ay hindi para saktan ka kundi para itama ka. Kapag madali ang buhay, may posibilidad tayong umasa sa ating sarili. Ngunit pinuputol ng kahirapan ang ilusyon na iyon na nagtutulak sa amin sa aming mga tuhod.
Tulad ng isang mapagmahal na magulang, kung minsan ay pinahihintulutan ng Diyos ang mga paghihirap na gisingin tayo mula sa espiritual na kasiyahan o idirekta tayo mula sa mga mapanganib na landas. Madalas itong nangyari sa mga Israelita. Susuway nila ang Diyos at lalayo sa Kanya. Pabayaan nila ang Diyos at sa halip ay sasamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Sa tuwing nangyari ito, ibibigay sila ng Diyos upang mahuli ng kanilang mga kaaway. Bibigyan niya ng kapangyarihan ang kanilang mga kaaway upang madaig sila at dalhin silang bihag. Sa kanilang pagdurusa, maaalala nila ang Diyos at hahanapin siya muli. Humingi sila ng tawad sa Kanya at muling lalapit sa Kanya. Pagkatapos ay patatawarin niya sila at patuloy silang sasamba sa Kanya. Noong mga panahong iyon, ginamit niya ang kanilang mga paghihirap at hamon para maibalik sila sa Kanya. Sa ibang pagkakataon, hindi dahil sa lumayo ka sa Kanya. Maaaring dahil gusto niya ng mas malalim na relasyon sa iyo. Maaaring gusto niya na hanapin mo siya ng higit pa, dahil kapag ginawa mo ito, mayroon kang akses sa mas malalim sa Kanya. May ilang bagay na gustong ibigay sa iyo ng Diyos. Ngunit makikita lamang ang mga ito kapag napunta ka sa mas malalim na antas ng koneksyon sa Kanya. Tulad ng sa kaso ni Hannah. Siya ay bawg sa loob ng maraming taon at patuloy na tinutuya ng kanyang karibal. Ito ay tiyak na panahon ng kalungkutan at pakikibaka para sa kanya. Ngunit noong araw na hinanap niya ng malalim ang Diyos, sumagot siya. Sumama siya sa kanyang pamilya sa Shilo, gaya ng kanilang tradisyon. Ngunit sa taong iyon, nagbago ang kanyang kwento. Ito ay hindi lamang isang taon para sa kanya dahil pinalalim niya ang kanyang koneksyon sa Diyos. Sinasabi ng Biblia na siya ay nanalangin ng may matinding paghihirap sa kanyang puso, kaya naisip ni Propeta Eli na siya ay lasing. Sumagot ang Diyos at ibinigay sa kanya ang mga sagot sa kanyang matagal ng kahilingan. Kaya tandaan, ang Diyos na nagpapahintulot sa pakikibaka ay ang parehong Diyos na sumalubong sa iyo dito, hindi para iwan ka doon, kundi para akayin ka ng mas malalim sa kanyang puso. Numero 5. Ang pakikibaka ay ginagamit upang i-redirect ka. Isa sa mga pangunahing senyales na dapat mong abangan na nagpapahiwatig na inayos ng Diyos ang iyong pakikibaka ay ginagamit niya ang pakikibaka para i-redirect ka. Ang Diyos ay may blueprint kung paano niya gustong ang iyong buhay ay nasa kanyang mga kamay. Kapag nagsimula kang lumihis mula rito, iniredirect ka niya. At isa sa mga tool na ginagamit niya para sa pagredirect na ito ay ang iyong mga pakikibaka. Magagamit niya ang iyong mga paghihirap para itakda ka sa tamang landas para sa iyong buhay dahil ayaw niyang maligaw ka. Sinasabi ng Kawikaan 16:9, sa kanilang mga puso, ang mga tao ay nagpaplano ng kanilang lakad, ngunit ang Panginoon ang nagtatatag ng kanilang mga hakbang. Ang kabiguan ay hindi maiiwasan kapag ang isang mananampalataya ay nagsimulang pumunta sa maling direksyon mula sa kung ano ang itinakda ng Diyos para sa kanila. Bagamat tila sila ay sumusulong, sila ay hindi, dahil ang bilis sa maling direksyon ay isang pagkabigo. Sa makatuwid, nire-redirect ka ng Diyos upang tulungan kang maiwasan ang pagkahulog sa mga pagkakamali. Sa parehong paraan ginamit niya ang mga hamon ni Naomi para i-redirect ang kanyang buhay. Umalis siya sa Bethlehem patungong Moab kasama ang kanyang pamilya at nawala silang lahat doon. Marahil dahil hindi iyon ang plano ng Diyos para sa kanila. Kinailangan niyang gamitin ang pagkawala at kasawiang iyon para i-redirect siya pabalik kung saan naroon ang tulong niya. Ginawa niyang mag-cruise ang landas ng kanyang manugang kay Boaz, na tumubos sa kanya, at binago ng pagsasamahan na iyon ang buhay ni Naomi. Inilipat din ng Diyos ang buhay ni Joseph sa kanyang mga hamon. Siya ay nakatakdang maging punong ministro sa Egypt. Kung nanatili siya sa bahay ng kanyang ama, walang paraan na matutupad niya ang tadhanang iyon. Kaya't kinailangan siya ng Diyos na dumaan sa iba't ibang mga hamon na nagdala sa kanya sa Ehipto, kung saan siya nakatalaga. Minamahal, kapag iniredirect ng Diyos ang iyong buhay, siguraduhin hindi ka matigas ang ulo. Sumuko sa kanyang pamumuno at hayaan siya na itakda ka sa tamang landas. Ngayong alam mo na ang mga senyales na ito, dapat mong simulan na makita ang iyong mga pakikibaka sa ibang liwanag.
Hindi lahat ng iyong pakikibaka ay mula sa dyablo. Ang ilan ay maingat na ginawang kasangkapan ng Diyos upang hubugin ang iyong kapalaran. Mula ngayon, dapat kang maging maingat para sa mga palatandaang ito. At kapag nakita mo sila, hilingin sa Diyos na tulungan ka sa pag-navigate sa mga sitwasyon ng matalino. Tumingin sa likod at magpasalamat sa Kanya. Umasa at magtiwala sa Kanya. Umasa lamang sa Kanya para sa tulong. At isuko ang iyong sarili sa Kanya upang maisakatuparan ang layunin na padaanin ang mga paghihirap na iyon. Manalangin tayo. Panginoon, nais kong magpasalamat sa iyo. Sino ako para ikaw ay maalalahanin? Mahal at mahal mo ako, gusto mo ang pinakamahusay para sa akin palagi. Ang iyong awa ay umaabot sa akin at ako ay buo. Isa kang mabuting Ama at tinutulungan mo ako. Salamat, Ama, sa regalo ng salitang ito. Ang napapanahong salitang ito ay nagbigay ng pampatibay loob at katiyakan sa akin. Naalala ko ang iyong pagnanais na makasama ako palagi. Natutunan ko kung paano ka gumawa sa pamamagitan ng aking mga pakikibaka upang maging resulta ang lahat sa aking pabor. Panginoon, muli akong naparito upang hanapin ang iyong mukha gaya ng isang anak sa kanyang ama. Hinihiling ko sa iyo na bigyan ako ng pagbigkas upang sabihin ang mga tamang bagay at huwag manalangin ng mali. Sinasabi ng iyong salita na ang mga ama sa lupa ay nagbibigay ng mabubuting regalo sa kanilang mga anak. Gaano pa kaya ang ating Ama na nasa langit, ang may-ari ng sansinukob? Pakinggan ang aking panawagan habang ako ay tumatawag sa iyo at bigyan ako ng mga sagot ayon sa iyong kalooban. Ama, hayaang baguhin ako ng mga salitang ito. Hayaang manirahan silang sagana sa akin, upang hindi na ako malugmok sa harap ng mga pagsubok, kundi magalak sa gawaing ginagawa nila sa akin. Tulungan mo akong tanggapin ang iyong kalooban para sa akin. Tulungan mo akong sumuko ng naayon upang matutunan ang mga aral na nilayon mo para sa aking mga pakikibaka. Tulungan akong i-maximize ang bawat pagkakataon at hindi tumalon sa anumang proseso ng pag-aaral. Tulungan mo akong isuko ang aking sarili para sa mga karakter na gusto ninyong bumuo sa akin, kaya ako ay lubusang mapupuntahan ayon sa gusto mo. Nagsimula ka ng isang mabuting gawa sa akin, Panginoon. Mangyaring kumpletuhin ito. Hayaan ang lahat ng aking mga pakikibaka na magresulta sa pagpapanumbalik at mga pagpapala. Hayaan ang bawat kahirapan ay magtapos sa pagsasaya para sa akin. Hayaan ang bawat pagsubok na magtapos sa pagdiriwang para sa akin, at palakihin ang aking kapasidad na tanggapin ang lahat ng iyong mayroon para sa akin. Kapag inabot mo ako sa aking madilim na sandali, Panginoon, tulungan mo akong maging tanggap sa iyo. Tulungan mo akong maging mulat sa iyong presensya, kasama ko sa aking mga pakikibaka. Patalasin ang aking espiritual na mga pandama upang hindi ko makaligtaan ang anumang bagay na mayroon ka para sa akin. Maging ito ay isang tagubilin, isang salita ng pag-iingat, o isang napapanahong salita ng paghihikayat, tatanggapin ko silang lahat anuman ang kanilang channel. Ipinag-uutos ko na ako ay nakaposisyon ng tama para sa tulong na ipinapadala mo sa akin. Pinagpala ako ng kaloob ng mga tao at ng mga anghel na magpapagaan sa aking pasanin sa panahon ng aking mga paghihirap. Ipinapahayag ko na hindi ako kailanman walang tulong at hindi kailanman napadpad. Panginoon, sa anumang paraan ako ay lumiko sa maling direksyon, mangyaring i-redirect ang aking mga hakbang. Ibalik mo ako mula sa kung saan ako naligaw at hayaan mo akong manatili sa iyong presensya. Tulungan mo akong palalimin ang aking relasyon sa iyo. Turuan mo ako kung paano umasa sa iyo para sa tulong. Tulungan mo akong maging pare-pareho sa pakikisama at maalab sa espiritu. Tulungan akong unahin ang pagbuo ng isang matatag na relasyon sa iyo kaysa sa lahat ng iba pang bagay sa aking buhay. Bigyan mo ako ng biyaya na manindigan ng matatag sa iyo at huwag hayaang palitan ng anuman ang aking komunyon. Palakasin mo ako, Ama, na makayanan ang mga panggigipit ng mundong ito. Panatilihin akong nakatayo sa iyo at hindi kasama ng mundo. Panginoon, gawin mo ang aking puso. Alisin ang bato at bigyan ako ng isang pusong laman na magiging malambot sa iyong mga utos.
Tulungan akong sumunod habang pinamumunuan niyo ang iyong mga plano para sa akin. Kapag ginamit mo ang aking mga pakikibaka bilang isang kasangkapan para sa banal na interbensyon, punuin mo ako ng karunungan upang mag-navigate ng matalino. At kapag ang aking mga pakikibaka ay hindi mula sa iyo, Panginoon, labanan ang aking mga laban at ibigay sa akin ang tabumpay. Talunin ang dyablo at ilagay sa kahihiyan sa mga bagay ng aking buhay. Hayaang ang aking buhay ay patuloy na magningning ng iyong kaluwalhasyan ngayon at magpakailanman. Salamat sa pagbibigay ng mga sagot sa mga kahilingang ito ayon sa iyong kalooban. Amen. Kung nasiyahan ka sa video na ito at nabiyayaan ng mga salitang ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe sa channel para sa higit pang nilalamang nagbabago sa buhay, at ibahagi sa isang kaibigan na nangangailangan ng salitang ito ngayon. Shalom.